Attorney, doon naman po sa kay dating DPWH Secretary Bunuan ay siya gagawing state witness. Ano naman po ang tingin po ninyo? Well, naintindihan ko kung bakit nais ni Bunuan ng maging state witness dahil sa katutak ang kanyang karamdaman at bilang ng oras niya dito sa mundong ibabaw siguro, no? Pero ang punto, hindi naman magkakaroon ng ganitong scam talaga kung hindi pinag-utos ng presidente mismo. Ang mga kalihim ng Department of Public Works at kahit sinong kalihim, yan ay alter ego lamang ng presidente. So kung talagang kakanta si Bunuan, ang dapat niyang ituro walang iba kundi ang kanyang boss, Marcos Bangag Jr. Papaano kung hindi? Well, sa tingin ko, bakulong siya dapat. At tingin ko naman, pag nagkaroon ng bagong gobyerno, pwede naman buksan muli itong issue ng kanyang pagiging state witness. Dahil isa sa requirement, you must not be one of the most guilty. Sa tingin ko, bilang kalihim ng Department of Public Works and Highways, ikaw talaga ang lead agency na pagpapatupad ng mga proyekto infrastruktura gaya ng mga flood control projects. At sa tingin ko, isa ka sa mga pinakamagiging guilty. Opo, yung mga dating sundalo, hindi ho ba sila kwalipikadong maging state witness din po dito sa flood control anomaly? Sa tingin ko, dahil hindi ka sila ang most guilty, sila ay utusan labang, sila ay ideal para maging state witnesses. Pero dapat sa bagong gobyerno, magkaroon talaga tayo ng batas. Gaya ng sinulong ko nung na ako'y nasa Kongreso pa na Whistleblower Act, dahil kinakailangan meron tayo talaga institutional guarantees sa mga whistleblowers na magsisiwalat ng mga kababalaghan sa gobyerno dahil kung wala ang testimonya nila, hindi natin mapapakulong ang mga buhaya sa gobyerno. Bago lang nagkaroon ng press conference ang ombudsman, attorney, sabi nga ng assistant ombudsman at spokesperson na si Miko Clavano, kung accountability po at transparency ang kanilang pinaglalaban, yun din po ang aming pinaglalaban dito sa Office of the Ombudsman. We understand what they are fighting for, but we ourselves are fighting for the same things. Anong masasabi po ninyo? Except hindi nila hinahabol ang talagang tao na dapat panagutin ang presidente. At saka dapat hindi sila nagpapagamit bilang sandata laban sa mga kalaban ng administrasyon nito na malinaw naman na nangyayari. Ang pinaka makapangyarihang sandata laban sa mga kritiko ng gobyernong ito, ang Office of the Ombudsman. Doon naman po sa civil case na ibinasura po ng Quezon City Trial Court laban po kay dating Speaker Martin Romualdez at kay Zaldico at kay Congressman Vargas. Ano naman po ang inyo pong masasabi po doon? Tingin ko it sends the wrong message na po pwedeng magnakaw at walang pananagutan. Bagamat hindi ko alam ang detalye ng kaso, no? Pero meron po yung messaging. Hindi maganda yung messaging na lumalabas dyan. You can get away sa pagdanakaw. Yun nga yung problema dahil sabi, bakit daw yung mga hindi sangkot sa flood control ang nauunang kakasuhan, kundi ito bang mga kritiko po ng administrasyon, attorney? Kaya nga po ginagamit nila sa data ang mga non-bailable criminal cases for plunder and human trafficking kapalit ng pagdedeklara ng martial law. Opo. Umaasa ho ba kayong makakasuhan yung dalawang senador na lumipat po sa bagong majority ngayon, sina Senator Chis Escudero at Senator Joel Villanueva, na dati mga kalyado po ng minority? Sa ilalim ng gobyernong ito, hindi. Kasi yan ang kapalit ng kanilang pagiging malahudas sa mayorya, dating mayorya, na naisanang isiwalat ang katotohanan tungkol dito sa flood control scam at nais na sana nila magkaroon ng pagpatas na pagdidinig sa impeachment ni Inday Sara Duterte. So tingin ko meron ng areglong nangyari dyan at hindi na sila mapapanagot sa administrasyon ng Marcos Bangag. Opo. Doon sa impeachment po ni Vice President Sara Duterte, may pre-trial order na. Attorney, ano yung inaasahan po ninyo sa magiging takbo mo nito sa mga susunod na araw? Kung si Win Gatchalian na pumirmang presiding officer na hindi abogado at wala alam sa law of evidence ang magiging presiding judge, Zarzuela po ang mangyayaring dyan sa impeachment na yan. Zarzuela. Pero ang sinasabi o nire-recommendang possible na mag-presiding judge ay itong si Senator Chis Escudero. Ano pong masasabi po niyo doon? Well, malahudas man lang si Chis, at least abogado yan. At naintindihan niya law of evidence. Kung ayaw nilang pagtawanan ng impeachment court dahil ang presiding judge ay wala alam sa batas at sa law of evidence, kukuha talaga sila ng abogado bilang isang presiding officer. Pero kinakailangan, aminin muna nila
na walang bisa yung ginawa nilang pagre-rebisa sa Senate rules dahil nung panahon na rinibisa nila ang Senate rules ay wala naman silang karapatan na gawin yon dahil hindi naman Senate President si Bing Gatchalian noong mga panahon na yon. So kinakailangan aminin muna at baguhin muli ang rules ngayong malinaw na Senate President si Bing Gatchalian. Opo. Pero sa mga nangyayari ngayon, abangan natin kung talagang mabubuhay pa ang Senado at Kongreso. Sigurado ako, kapag ang taong bayan ay nagwagi sa kagustuhan ng tunay na pagbabago, wala na rin naman dyan si Win Gatchalian. Opo. Kayo ho ba Lose na lose si Gatchalian. Opo. Kayo rin ba naniniwala na baga ginagamit lamang po itong impeachment para ilihis daw yung issue ng flood control anomaly para makalimutan at dito nakatutok yung taong bayan sa impeachment? Well, isa yan sa kanilang kumbaga goals, no? Pero ang totoong dahilan dyan ay gusto nilang tanggalin talagang balakid ang mga Duterte sa kanilang kagustuhan na manatili sa pwesto till kingdom come. Hindi pa sila kontento dun sa 20 taon na nagpasasa sa kapangyarihan at sa kakurakutan ng kanyang amang diktador. Nais niyang maulit muli ang kasaysayan at kung po pwede mas mahaba pa sa 20 anyos, no, ang kanilang magpagpapapasa sa kapangyarihan. So ang tunay na pakay ay para mawala ang mga Duterte bilang banta sa kanilang kagustuhan. Pero siyempre, isa sa magiging benepisyo na yan ng pagpapatuloy ng impeachment, makakalimutan yung pananagutan ni Bangag Jr. bilang mastermind sa flood control scam. Opo. Attorney, marami na po tayong mga kilos protestang ginawa, no? Mga nakalipas po ang lawak-lawak at ito na pong bago ngayon. Sa tingin po ninyo ay masisindak o baga matatakot po ba ang administrasyon sa dami po ng mga tao kung magpapatuloy po ito, Attorney? Sabihin na lang natin ganito. Yung pagtipon-tipon sa EDSA, yan ay pag-ulit sa kasaysayan. Okay? Yan ay pag-ulit sa kasaysayan. Pero kapag hindi sila natuto sa kasaysayan at maging kapit-tuko sa pwesto, yung crowd na yan, pwedeng magmarsa yan sa Malacanang. At walang kahit anong rehas ang pwedeng maging depensa ng Malacanang sa hagupit ng taong bayan. Huwag na sana umabot doon. Ulitin ko, ayaw ko na umabot sa pagdadanas ng dugo itong disgusto ng mga mamamayan. Kaya kung gusto nila na makaiwas nga dito sa pagdanas ng dugo, mapayapa na silang aalis sa pwesto at kung pwede, umalis na rin sa bansa. Dahil kapag sila ay manatili sa bansa, talagang this time around, hindi na sila magkakaroon ng kalayaan, parurusahan na sila dahil terrible na itong nangyari sa atin, paulit-ulit na ang kasaysayan. Kinakailangan makulong talaga ang mga nagdarabong sa taong bayan. Kayo ho naniniwala pa rin, umaasa pa rin ho sa ehekutibo o sa gobyerno na pakikinggan ito nga panawagan nga ng mga rallyista, itong mga taong bayan? Yung hirap kasi ng kabuhayan sa Pilipinas, ang siyang nagbigay ng galit na nararamdaman ngayon ng lahat ng Pilipino. Hindi yan maiibsan hanggang hindi siya mawala sa pwesto. Kaya nga kung ayaw niya magdanas ng dugo, mapayapa na niyang ibibitawan ang kanyang posisyon dahil alam naman niya. Dahil sa kanyang karamdaman na siya ay adik, hindi siya po pwedeng maging bahagi ng solusyon sa problema ng bayan. Ang kanyang magagawa para magkaroon ng solusyon, magbitiw sa pwesto. May mga pending cases ho sa Supreme Court kaugnay po ng issue sa kalusugan, di ba, ng Pangulong Bongbong Marcos Jr., yung tungkol sa ICC arrest warrant, dito sa impeachment case at doon sa yung ICC arrest warrant nga at maraming iba pa, Attorney. Kayo ba'y naniniwala na ang taong bayan ay makakaasa pa sa ating hukuman ng ating Korte Suprema? Alam mo, nagkakaroon lang talaga ng legal controversy habang di pa naghuhusga ang taong bayan. Pero pag naghusga na ang taong bayan na paalisin sa pwesto isang presidenteng bangag, walang magagawa ang kahit anong hudikatura dahil ang Korte Suprema na rin ang nagsabi nung naluklok sa pwesto si Cory Aquino, bagamat hindi siya ang sinertify na nanalo ng COMELEC, pag nagsalita ang taong bayan,
yan ang batas. Alright. Attorney, siguro ang inyong mensahe sa ating mga kababayan na nanonood po at nakikinig po sa inyo sa mga oras na ito. Well, nananawagan po ako lalong-lalo na sa mga dilawan, sa Pinklawan at sa simbahang Katolika. Para sa mga dilawan, huwag niyo pong kalimutan na itong mga Marcos ang pumatay kay Ninoy Aquino. Bakit naman ngayon nakikipagsabuatan kayo? Pinatay si Ninoy Aquino dahil pinaglaban niya ang demokrasya, pinaglaban niya ang malayang pananalita, ang malayang pag-iisip, at lumaban din siya laban sa korupsyon. Bakit ngayon kinakampihan niyo ang pumatay sa iniidolo nating si Ninoy Aquino? Sa simbahang Katolika, tayo po ang pinakamalaking katolikong bansa sa buong Asya. Kung gusto ninyong panatili na ang relihiyong Katolika ang magiging pananampalataya na nakakarami, makikiisa na po kayo sa taong bayan. Dahil kung hindi, baka makita ninyo ang numero ninyo ay bababa at lalaki lamang ang numero ng Iglesia ng Cristo. Nasa inyo po ang desisyon kung ano magiging kinabukasan ng simbahang Katolika sa Pilipinas. Makiisa sa sambayanan or makaisa sa isang bangag ng presidente.